Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, pinaguriang perlas ng silangan. At gayon din sa iba't ibang panig ng buong bansang ito na nilikha, ipinagkatiwala ng Diyos sa buong sanglibutan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 212 ng Ride On Ministry, October 28, 2020, araw po ng Miyerkules. Yes, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, sa inyo namin iniaalay ang napakahalagang gawain na ito, ministeryo ukol sa inyo, O Diyos. Muli kaming pangunahan at pagpalain sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu. At ikaw ang siyang manaig sa bawat puso, isip, at buhay ng bawat isa, Panginoon. Palain mo ang internet, ang signal, pagpalain niyo, O Diyos, ang lahat po ng makibahagi sa gawain na ito. Sa panahon ng live streaming at gayon din sa panahon na ito po ay matatapos. Sa naman panig, O Diyos, na makakatunghay sa episode na ito at sa mga iba pa, ay tunay na mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa at makaranas, O Diyos, ng inyong banal na presensya, yung pag-ibig at yung kabutihan. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoon. At sa araw na ito ay medyo makulimlim ng konti, pero meron ako nakikitang sinag ng araw. Ibig sabihin ay talagang lumisan na yung bagyo na Quinta, pero meron na naman namamataan na darating na panibagong bagyo. Sana hindi ho ito matuloy at napakaraming naapektuhan. Ganon pa man ay purihin natin ang Diyos na buhay sapagkat napakabuti niya. Nararapat lamang na tayo po ay magsilapit, magpuri sa Diyos na buhay sa pamagitan ng Jesucristo, kaya tayo po ay umawit ng pagpupuri sa Kanyang banal na pangalan. Yes. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord.
risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is Savior of my life. Jesus is Savior of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is Lord of my life. Jesus is Savior of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is healer of my life. Jesus is healer of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is the provider of my life. Jesus is the provider of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Yes, purihin natin ang ating Panginoon at tunay nga naman na hallelujah sa ating Panginoong Jesucristo. At tunay ang kanyang dakilang katapatan na kung saan ay patuloy na kanyang ipinamamalas sa bawat isa sa atin. Sa tuwi-tuwi saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Let us always claim that Jesus is risen from the dead. He is our Savior and Lord. Yes, He is the healer and the provider of our lives. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay dumako sa ating debosyon na kung saan ay karugtong ng ating tinatalakay sa Ebanghelyo ayon kay Juan. At katulad kahapon ay meron din mga parallel biblical passages from the other Gospels. Pero bukas, sa huling bahagi ng Kabanatang 20, hanggang doon sa kabuuan ng Kabanatang 21 na pinakahuling chapter ng The Gospel of John, ay wala na ho doon nakalagay na mga parallel biblical passages from the other Gospel. And we thank the Lord sapagkat itong week na ito, matatapos natin ang pagtalakay sa kabuuan ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Kahapon ay napag-usapan natin ang pagkabuhay na maguli ni Jesus. At ngayon ay napakita
si Jesus sa kanyang mga alagad. At ang biblical main passage natin, Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 20, talatang 19 hanggang 23. At gayon din mula sa Mateo 28, talatang 16 hanggang 20, at gayon din sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 16, talatang 14 hanggang 18. At gayon din sa Lucas, Kabanatang 24, sa mga talatang 36 hanggang 49. At doon ay atin hong mapapasadahan ang kabuuan ng ating tinatalakay. Maliwanag na sinasabi sa nakaasaad sa kasulatan at sa Ebanghelyo na si Jesus ay nabuhay na maguli. Wala hong bahid ng pagdududa sa katotohanan na yan na nagpapalaya sa ating lahat. Ang kaganapan na kung saan ay ating tunghayan, ang sinasabi diyan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa aking nasabi sa mga paunang mga bersikulo, lalo na sa talatang 19, ang binabanggit diyan ay kinagabihan ng araw din iyon. Ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Tayo naman doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, talatang 16, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At doon sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, talatang 14 na kabanatang 16, ang tinutukoy naman diyan ay pagkatapos na pakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa Kanya. At sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa Kanya. Pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang Kanyang tinutukoy ay yung ulat ng mga Maria sa kanila. At ayon naman doon sa Lucas, Kabanatang 24, sa mga talatang 36 hanggang 37. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Ano kayo'y nagugulinihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Yan ang sinabi ni Jesus sa kanila. At doon naman sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 20, talatang 19, ng kalahati ng bersikulo na yan. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang sinabi ni Jesus. Pero doon naman, balikan natin ang Mateo 28:17. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Yan ho ay mga katotohanan na nakasaad sa 4 na ebanghelyo ng mga disciples ni Jesus na naglalarawan patungkol sa patapos na paggabuhay na maguli ni Jesus
na sa mga sumunod na yugto ng kanyang pagpapakita sa kanyang mga disciples. Kung sa bagay, hindi tayo kasama sa naging kalalagayan ng mga disciples noon. At sa kanilang sitwasyon ay hindi naman natin masisisi. Kung sila man ang kanilang pagkaakala kay Jesus ay multo. Kung sila man ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, bagaman hindi naman lahat sa kanila. Pero yan ay normal na kanilang naging reaction because of the unforgettable traumatic experience they encountered during the time of which Jesus siya ay dinakip, pinahirapan ng husto at ipinako sa krus, pagkatapos na pinagpasapasahan sa paglilitis ng kawalan ng due process. At nasa isipan pa rin ng mga disciples. At nandun pa rin sa kanilang mga isipan at puso ang pananaig ng takot. Kung sila man ay merong takot sa panahon na ito, hindi dahil sa sila'y naubusan ng 100% na kanilang pananalig kay Jesus, kundi sila ay natatakot na baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga Hudyo, na matulad sa naranasan ni Jesus, baga sila din ay maipako sa krus at mamatay. Kaya tamang-tama yung sinabi ni Jesus sa kanila, ano kayo'y naggagalumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? At ang kanyang ipinarating sa kanila na kung saan sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Pero ganun pa man, sa kalalimiman ng karanasan at buhay ng mga 11 disciples na ito, nandun pa rin ang espiritu na kung saan kapag nakakadaupan palad nila si Jesus, ay hindi naalis yung pagkakataon na sinasamba ang kanilang Panginoon. Bagaman merong ilan na kung saan ay nag-alinlangan. Pero ang pag-aalinlangan na yaan na merong kahalong pagagalumihanan at takot ay maiibsan din. Kaya nga si Jesus, sa konteksto na yan, sa mga damdamin at isipan ng kanyang mga disciples, lalo niyang ipinakita at inilapit ang kanyang sarili sa kanila. Na kung kaya't ang naayon doon sa Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanatang 20 sa mga talatang 20 hanggang 23. Pagkasabi niya, yaong sumainyo ang kapayapaan. Ipinakita nga ni Jesus ang kanyang mga kamay
at ang kanyang tagiliran. At ang kanyang mga lagad ay tuwang-tuwa sila sa ginawa ni Jesus. Ngunit higit sa lahat kung bakit sila ay tuwang-tuwa, sapagkat nakita nila si Jesus. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, muli, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos kanyang inilarawan ng kanyang sinabi kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yan ho, yung sinabi ni Jesus na ipinangako sa kanila, na ipagkakaloob sa kanila ang banal na presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin ay totoo yung sinasabi ni Jesus sa kanyang naging pangako. Totoo rin yung kanyang sinabi na siya'y mabubuhay na maguli sa ikatlong araw. Hiningaan niya sila. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Alam niyo, napakahalaga iyan. Doon sa sinasabi ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. Because in the context of the Holy Spirit na nasa sa atin, na pinapasok natin, tinanggap natin, kinilala natin maging ang kanyang pagkabuhay na maguli. That will be the time that the disciples and us can really understand the meaning and the effect and impact sa sinasabi ni Jesus na huwag kayong matakot, na huwag silang magalinlangan, nagalumihanan. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya kapag ang Santong Espiritu ay tinatanggap ng taus-puso, walang bahid na pag-alinlangan, katulad din ng pagkatanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at gayon din sa ating pagkilala na kung paanong siya isinugo ng kanyang Ama, gayon din naman ay kanyang isinusugo ang kanyang mga disciples, at tayo ay kabilang diyan. Sapagkat hindi sila magiging matagumpay sa kanilang pagkakasugo, sa kanilang gagampanin na ministeryo at misyong ipinagagawa ni Jesus without the anointing of His Holy Spirit. Sapagkat ang banal na Espiritu na ito ang siyang gagamay. Ang banal na Espiritu na ito ang siyang laging magpapaalaala. Ang banal na Espiritu na ito ang siyang laging tagahatid ng Diyos Ama at ng kanyang anak. Para sa ganon, sa lahat ng kanyang mga isinugo, sa kanilang pagtatapat ay sila'y patuloy na maayaduhan ng lubos na kaalaman at karunungan at kaparaanan upang maipagtagumpay at maisakatuparan ng banal na mandato ng ating Panginoon.
Kaya nga ho, napakahalaga ho na sa bawat isa sa atin that we must really and really experience the coming into our respective lives, within our hearts, in our minds, and the totality of our existence, so that this Holy Spirit can really always at work sa bawat buhay natin, at maging yung mga kagilagilalas na mga bagay, we can do it because of Him. Not because of our power alone, not because of our knowledge and wisdom alone, not because of our resources alone, not because of our talents alone, but because of who Jesus is. From His Heavenly Father, He being the Emmanuel, meaning God with us, through the presence and the power and the manifold continuing acts of His Holy Spirit. At sa pamagitan ng kanilang tatanggapin na banal na Espiritu, they can be, or we can be effective, victorious, successful sa ating buhay at sa lahat ng ipinagagawa ng Panginoon. Would you say amen to that? Yes, sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga ang kasunod na sinabi ni Jesus diyan, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Muli ay pinapaalaala ni Jesus sa kanila ang kahalagahan ng pagpapatawad. Kung paano si Jesus punong-puno ng pagpapatawad, gayon din nawa ang kanyang mga disciples, at gayon din tayo na part of the discipleship household of Jesus Christ. Sa ating mga karanasan sa araw-araw, whatever encounter na nararanasan natin, anumang sitwasyon, anumang experience, anuman ang ating mga pinagdadaanan, let the love of God in Jesus Christ continuously being with us, being felt, to move us into something better that really can inspire us, that can really move us, even in the context that forgiveness ay kinakailangan. Kaya yan ay kasama sa prayer ni Jesus na patawarin ang mga nagkasala. At bahagi yan ay iyong pagpapatawad din natin sa ating mga sarili. Yes. Sa ating mga kamaliang ginagawa. At yan sa sinasabi naman, yes, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 24, sa mga talatang 39 hanggang 49. Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit mayroon
tulad ng nakikita ninyo. Ba dito, ha? Parang totoo nga na may multo, ano po? Multo na kung saan ay walang laman at buto. At iba't iba rin ang manifestasyon nito. Merong mga multo na kung saan ay sumasagi sa ating mga isipan at damdamin. Kaya baka minsan natatakot tayo. Minsan nagkakaroon ng hallucination. Minsan nagkakaroon tayo na akala ko ganire, ganito, ganyan. Ang multo'y walang laman at walang buting, ngunit ako'y mayroon katulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Kung kaya't ang ginawa ng mga disciples, siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Hindi ko alam kung bangus yun. Hindi ko alam kung yun ay tilapia o dalag o anumang klase ng isda. Pero ang mahalaga, binigyan si Jesus ng isdang inihaw. At kinuha ni Jesus at kinain sa kanilang harapan. At pagkatapos sinabi sa mga lagad ni Jesus, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa utusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesias at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Yan ang pagsasalarawan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Alam ninyo sa context na ito, ipinapanariwa, ipinapaalala ni Jesus ang mga sequences sa mga nakalipas, nakaganapan at kanyang mga sinasabi. Bagaman dito ay kanyang konkreto, na dahil nga sa merong nag-aalinlangan sa kanila na kung saan ay sinasabi nga niya, narito ako. Na hindi multo,
kundi totoo siya. Siya yung nakita nila at kasama nila noon at gayon din ngayon. Sa panahon na iyan ng tagpo, ibinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at paa. It symbolizes, my dear friends in the Lord Jesus Christ, the truth of what had happened bilang nakasaad sa kasulatan. Ipinapakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal at pagkamalapit sa kanila bilang kanyang mga minamahal na mga disciples. Every time Jesus Christ ay kanyang ini-stretch out ang kanyang mga kamay. Yan ho ay sumisimbolo ang pag-welcome ng ating Panginoon. It symbolizes the connectionality and the universal existence of the church that reaches out people. The church that's supposedly a welcoming church, a loving church, a caring church, a church that doing ministries and mission. A church that hindi nagdi-discriminate, kundi an open church, an open heart, an open mind, an open life, embracing all into the fold of Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ang mga kamay na yan ay iniaabot niya sa tao. Not only to His disciples, but to all people in this world. Especially in this time of global pandemic. God the Father in Jesus Christ through His Holy Spirit continuously walking hand in hand and doing His best, trying His best to reach out people for them to see and experience His truthness, His love, His grace, His comfort, His peace, and of course, the hope that He can provide to all. And of course, ang mga paa ni Jesus, di lamang sumisimbolos na kung saan ay nandun, yaong nilagusan ng pako, gayon din sa kanyang kamay sa panahon na siya ay ipinako sa krus. Kundi ang mga paa na yan ng mga disciples na kanyang hinugasan. Ang ating mga paa. Ang paa ni Jesus sumisimbolo ng patuloy na kanyang pagkasugo. Ang kanyang patuloy na pagsunod at pagtupad ng kanyang paghayo. Ang kanyang ministeryo at misyon at paglilingkod na yan sa mga pagkakataon na ito ay kanyang ipinapasa ang baton of leadership and ministry and mission
for these disciples to move on and to continuously responding to Jesus. Because in this point in time, they receive the promise sending into them of the presence and the power, anointing of His Holy Spirit. Kaya nga ho, kapwa ang kamay at mga paa na meron tayo bilang mga tao nilalang ng Diyos at bilang mga mananampalataya sa Kanya, na kinakailangan ng mga paa natin, ang ating mga kamay natin ay gagamitin natin sa paglilingkod. Gagamitin natin sa pagtugon sa Kanyang mandato. And of course, kasama ang ating buong katawan, sapagat mahirap naman na gumagalaw yung kamay natin at paa natin na walang katawan at walang isip, walang puso. Ang kabuuan ng ating mga katawan na ito na napakahalaga, na kung saan ang katawan na ito ang implementation ng lahat ng nasa kasuluk-sulukan ng ating mga damdamin, puso at isipan, ay nakapangyayari sa gabay at tulong ng banal na Espiritu ng Diyos Ama sa pamagitan ng Jesucristo, sa pamagitan ng ating mga kamay. I have two hands, the left and the right. I have 2 feet, the left and the right. Kompleto, Ricardo. 10 mga daliri. Yes, kamay at pa. 10 mga daliri, kamay at paa. Yes, purihin natin ang Panginoon at merong layunin, merong purpose at merong gamit ang mga iyan. To praise the Lord, to pray to the Lord, and of course, these hands and feet to become an extension ng mga kamay at mga paa ni Jesus for the propagation of the gospel. Kung saan man tayo naroroon. Yes, ipinaalaala ni Jesus ang dating banding nila sa hapagkainan. Sapagkat sa hapagkainan ay maraming sinabi si Jesus. Sapagkat sa hapagkainan ay doon na maalam si Jesus. Ngayon ay pinasasariwa sa isipan at damdamin ng kanyang mga disciples na kung saan na dapat matupad ang nakasaad sa kasulatan tungkol sa kanya, at gayon din sa kautusan ni Moises, at gayon din sa aklat ng mga propeta, at gayon din sa aklat ng mga awit salmo. Ibig sabihin noon ay binubuksan ni Jesus ang kanilang mga alaala at pag-isip ng lalo nilang maunawaan ang mga kasulatan. Alam ninyo, maraming pagkakataon na kung saan ay lagi tayong pinapaalaalahanan, binubuksan ang ating mga pag-iisip, binubuksan ang ating mga damdamin, ang ating kamalayan, ang ating puso, ang ating buong pagkatao, nang sa gayon ay lalo nating maunawaan ang mga bagay-bagay na mahirap unawain. Ang mga bagay-bagay ng iba ay sadyang ayaw unawain, ayaw maipatagos, but Jesus, patuloy siya na kumakalabit sa iyo, sa akin at sa lahat. Patuloy siyang bumubulong, patuloy siyang nangungusap, at patuloy siya na nagpapakahayag until such time that we can indeed know it, experience it, at tumatagos nga sa atin.
Kaya nga ho, napakahalaga ang sinasabi ni Jesus dito sapagkat inihahandang isipan at puso at buhay ng kanyang mga disciples na kung saan ang kanilang haharapin na ministeryo na kung saan sa pamagitan ng kanyang pangalan lamang ang pagsisisi at makapag-provide ng pagpapatawad sa mga kasalanan na kung saan ay dapat nilang ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Di ba yung sinasabi doon sa Acts chapter 1, ba ilang bersikulo doon na pagkatanggap nila ng kanyang banal na espiritu siya'y hahayo sa Judea, sa Samaria. Yes. At sa buong mundo. And hallelujah, praise the Lord. Kung wala ang mandato na yan, kung walang kapangyarihan ng banal na espiritu, wala si Jesus Christ, hindi nangyari ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kung hindi tumago ng kanyang mga disciples, hindi ho nakarating sa atin ang butil, ang bunga ng kanilang pagtugon sa ministeryo, misyon at paglilingkod. Kaya nga, sinasabi nga ni Jesus sa kanila na maliwanag ng kanyang mga disciples ay magsisilbing mga saksi sa mga kaganapan. Sila'y magsisilbing mga evangelists, sila'y magsisilbing mga preachers, mga teachers. Sila'y magsisilbi sa iba't ibang larangan ng kagilagilalas na pagkilos ng kanyang banal na espiritu at kanyang sinasabi sa kanila, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama at yan nga'y naganap. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod, yan ang kanyang sinasabi, habilin sa kanila hanggang hindi kayo pagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Kaya nga ho, napakahirap ang humayo na hindi tayo nakatitiyak sa presensya at kapangyarihan, anointing, pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Sapagat mawalang kabuluhan at maging walang saysay at walang maibubunga. Because it in the context of allowing the Holy Spirit of Jesus Christ, our Heavenly Father, that we can do more for His greater glory, not for our glory. Kaya nga ang pang-apat na bahagi dito, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, the mandate of Jesus Christ to His disciples. At ang sinasabi doon sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanatang 16, talatang 15 hanggang 18. Sinabi ni Jesus sa kanyang disciples, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o binom ng lazon. At gagaling ang mga may sakit na mapungan ng kanilang mga kamay. Kita ninyo yung sinabi ni Jesus ayon sa pagkakatala sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanatang 16, talatang 15 hanggang 18.
kinakailangan na sila ay tumugon, na kailangan na sila ay humayo. Kaya nga yan ang isa sa mga pambihirang layunin kung bakit tinupad ng Diyos ang pagkakasugo ng banal na Espiritu sa kanila. For them to go forth. Saan? Sa buong sanglibutan. In order for them to proclaim to all the good news. Nakarating ba ang mga disciples sa Pilipinas? Nakarating ba ang mga disciples sa ibang mga lugar maliban doon sa kanilang pinagmulan at sa iba pang talaga naman sila ay nakarating? Alam ninyo, hindi man nakarating ang mga disciples sa Pilipinas at ibang dako, pero ang kanilang tapat na pagsunod kay Jesus sa kanyang mandato, sa kanilang ginawang paghayo sa patnubay, paghahari at anointing ng banal na Espiritu. Kung ano tayo ngayon sa ating marubdob na pagtugon at pagkahayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, at gayon din na tayo din ay pinagkalooban ng presence ng kapangyarihan, ng karunungan ng kaalaman, anointing ng banal na Espiritu. Kung ito ay ating ginagawa, you see, para na rin tayo nakarating sa buong mundo. Lalo na sa panahon na ito ng global pandemic na kung saan ay meron pong mga health protocols sa ngayon, ay paano tayo hahayo katulad ng panahon na kung saan larga dito, larga dito, larga dyan, larga doon, at talaga naman face to face, eye to eye, nagagawa natin ang paghayo. Nagagawa na pa rin natin sa ngayon, pero merong limitasyon at merong mga health protocols. Kaya nga ho, itong generation na ito ay ipinagkaloob ng Diyos nitong kakaibang yugto ng henerasyon na kung saan merong mga iba't ibang mga apps na ginagamit para sa mga live streaming, preaching and teaching of the gospel, praying and praying and praying, worshiping and praising the Lord. Sa isang click, sa isang pagkakataon, kahit wala tayo sa Amerika, sa Dubai, sa Bahrain, Saudi Arabia, sa Europe, sa mandako, sa buong mundong ito, because of this technology as being provided for ng ating Diyos sa pamagitan ng kanyang mga kinasangkapan, nagpapatuloy ang paghayo, nagpapatuloy ang witnessing ministry, nagpapatuloy ang nurturing ministry, nagpapatuloy ang mission ministry, nagpapatuloy ang iba't ibang specialized ministries. Kaya nga ho, praise the Lord, hallelujah, bubuksan nyo ang cellphone nyo, makikita nyo sa Facebook, sang katutak ng mga bersikulo, sang katutak ng mga inspirational, yes, captions, prayers, encouraging words, gayon din sa Messenger, at gayon din sa Twitter, at gayon din sa fan page, at gayon din sa YouTube. Well, bisitahin nyo naman yung aking YouTube channel. Yes, Bishop Lito Tangonan. Yes. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Lahat
Every time na kung saan sineshare natin ang bawat episode at gayon din ang mga spiritual live streaming ng ating mga churches kung saan tayo ay kabilang. Tayo po ay nagsisilbing bahagi ng ministeryo ng paghayo at pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng isang maigting, maaktibo evangelist na laiko, ang kanyang sinabi sa akin, takpan mo man ang bunganga ng dagat, pero hindi mo matatakpan, mapipigilan ng aking bunganga, ang aking lips. Ang aking bibig para isiwalat, ibahagi, ipangaral, ituro, i-witness ang mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. Sino ang makapipigil sa atin na mangaral at magturo at gumawa ng mabuti ukol sa ating Panginoon? Kung ang ginagawa natin na ministeryo ay ukol sa Diyos, walang makahadlang sa atin. Dahil nais ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat ay merong bahagi sa pagtugon sa Kanyang mandato sa atin. Napakasarap ang mga pangako ni Jesus dito. Dahil sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu, sa Kanyang pangalan ay makapagpapalayas tayo ng demonyo. Katulad din ng sinabi ni Jesus noon, get rid of me, Satan. Ganon din tayo. Buong puso natin ay masasabi natin na lumayas ka, Satanas. In the name of Jesus, through the power and the acts of His Holy Spirit, manginginig ang diablo. At gayon din na kung saan ay bibigyan tayo ng kapangyarihan at kakayanan upang magsalita ng ibang wika. Na naintindihan? Di naintindihan. Sa Pilipinas lamang, daming wika, Tagalog, English, Bisaya, Kapampangan, Ilocano, at iba pa. Di lamang po yung sinasabing speaking in tongues na kung saan ay hindi maintindihan, kundi binibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng mga kaparaanan. And we praise the Lord, tayo ng mga Pilipinos, mga karaig-on sa Panginoon, ay pinagkalooban tayo ng iba't ibang klase ng mga wika. Katulad po ninyo, ilang wika ang maaari ninyong salitain. Ako, pwede akong mag-English, pwede akong mag-Ilocano, mag-Tagalog. Meron din paminsan-minsan na Bisaya at gayon din ang Kapampangan. At meron din ako alam ng mga salita ng Koreano. At lahat ng ito. Pero merong mga pagkakataon na because of the presence and the power of the Holy Spirit, may mga salita na hindi tayo naintindihan. At maging tayo because siya kumikilos sa atin. At gayon din na kung saan nandun ang pangako ng ating Panginoon na kailanman di tayo maaano ng ano. Sa maraming mga ano-ano, na maaaring tayo ay mapahamak ng mga ano-ano. Pero ang pangako ng ating Panginoon ay yaong ang mga disciples na ito ay hindi maano, dumampot man sila ng ahas, uminom man ng lason. Aba, pambira ito. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Alam ninyo, kapag ito ay hihilingin natin sa ating Panginoon Lord Jesus,
Pagkalooban mo ako ng special talent. Pagkalooban mo ako, Panginoon, ng kakayanan upang sa ganon, sa bawat panalangin ko, lalo na sa mga may karamdaman, sila'y gagaling. Sa panahong ito, paano natin gagawin yung tayo po ay face-to-face na magpapatong ng ating mga kamay? Well, nagagawa pa rin natin kahit na hindi ho yung personal na kung saan natatouch natin ang mga tao na nangangailangan po ng kagalingan. Kahit dito magkakalayo tayo basta't ang ating pananampalataya nagkakaugnay-ugnay sa ating Panginoon. Nagtitiwala tayo, mangyayari ang sinasabi ng Panginoon. Kaya hallelujah at praise the Lord sapagkat marami mga pagkakataon na kung saan sinasabi sa atin, salamat sa panalangin mo. Salamat ako'y gumaling dahil sa mga panalangin na yan. Sabi naman natin, to God be the glory, praise the Lord. Purihin ang atin ang Panginoong Diyos at yan ay pagkilos at gawa ng ating Panginoon. Kaya nga ho, mga kamay natin at mga paa natin ay maaari natin gamitin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Para may sakatuparan at magawa natin ang mga katotohanan ng taglay at nais na ipagawa ng Panginoon sa atin. At sa ating pangwahas na bahagi ng ating passage, Mateo 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napakahalaga yung sinabi ni Jesus. Ang ministeryo ng paghayag, ang ministeryo ng pagsasakatuparan ng isa sa mga napakahalagang sakramento ni Jesus, ang pagbautismo sa pangalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo, at gayon din ang ministeryo ng pagtuturo. Kasama na dyan ang ministeryo ng pangangaral, pagbabahagi, at napakaraming mga creativities and innovations that we can do pertaining to this mandate of the Lord Jesus Christ. At itong sinabi ni Jesus ay hindi yung talagang gawin ninyo ito, kundi isang utos na nararapat na gawin. Undebatable utos ni Jesus. Walang opsyon, kundi nararapat at karapat-dapat na sumunod ang kanyang mga disciples na tuparin ang mandatong ito. Kasama tayo, kasama ang mga lingkod ng Diyos, kasama ang mga laiko, nagtutulungan tayo bilang bahagi ng kanyang isang katawan. Kaya nga sa panahon na ito, kung meron tayong bayanihan, meron tayong pagkakaisa, meron tayong kalingang sa isa't isa, meron tayong malasakit sa isa't isa sa mandato ng Panginoon, we can do more and more and more and more. Kaya nga ho, let us continuously grab the opportunity given by God to us, especially in this time of global pandemic, by using all the means and ways on how we can continuously doing ministries for the Lord and for the transformation of church and society,
for the transformation of people and communities. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho ang Ride On Ministry, araw-araw. Hindi ho madali ito sapagkat mayroong mga preparation. Napupuyat din tayo, nagre-research din tayo. Marami tayo nakakausap sa Messenger. Marami tayo nakakausap sa Facebook. May mga sinasagot tayo. May mga prayer requests. Mayroong mga nagpapasalamat. And so on and so forth. Hindi ho madaling gawin ito. But because of the continuing inspiration and power of the Holy Spirit of God in Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. With joyfulness, peace of mind and heart and tranquility. No matter how hard it is to serve and to follow the mandate of Jesus Christ because we love so much Jesus Christ. We can do it. Yes, we can do it. Let's do it in one accord. In Jesus' name. Sapagkat ang kanyang pangako, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Sana po ang ating tinalakay ay muling gumising sa ating mga diwa, kalamnan at buong pagkatao, upang sa ganon ay patuloy tayo na kung saan ay tumugon sa panawagan at mandato ng ating Panginoon bilang tugon sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kinakailangan din sa buhay natin ay buhay na buhay tayo na tumutugon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. At ngayon ay ating pong tunghayan, mga kapatid, na kung saan ay sila po'y magse-celebrate ng kanilang birthday. Yes. Ating bro, yes. Kapatid na Reverend Dr. Ardel Makiraya Akdal, yes. Presidente ng John Wesley College, diyan sa bandang Tugigaraw City, Cagayan, yes. At gayon din kapatid na Grace Garcia ng San Mateo Isabel, at gayon din ang kapatid na Gandiosa Pilar ng Santa Rosa, Nueva Ecija, at gayon din ang kapatid na Nestor Kabakungan ng San Mateo Isabel, at gayon din ang kapatid na Rolando Macalinaw ng San Jose, Nueva Ecija, ang kapatid na Lira Tangonan Domingo ng Tugigaraw City, Cagayan, at gayon din ang kapatid na Jestoni Tangonan, Bacara, Ilocos Norte, Teresa Tangonan, Ramon Isabela, daming Tangonan, mga kamag-anak to, Anita Macamus Bagkal ng San Mateo Isabel, at gayon din ang kapatid na Tricia Jean Istopacia, Iloilo City, Iloilo, Visayas. At ganyan kapatid na yes, Modern Barber. Yes, at yan ay isa yan, yung kapatid na Mercy Soriano Carlos, na kung saan ay nandun sa bandang yes, Fort McMurray, Alberta ng Canada. At ganyan kapatid na Jean Chris Dayag Mehaya nandun sa bandang Dama na Saudi Arabia, kapatid na Cherry Constantino ng Tagum, Davao, at ganyan kapatid na Gemma Lynn Esteban ng San Mateo Isabel, at ganyan kapatid na Princess Fernandez ng Caloocan City, Metro Manila, Carmen Lucero, Mercy Soriano Carlos, yan sabi ko kanina, GM Bungawan mula sa Santa Lucia, Ilocos Sur, at ang kapatid na Hanilet Anastasio Kawayan Isabela. At gayon din ang Reverend Agapito Bautista ng United Methodist Church sa ilalim po ng Philippines Annual Conference ng Manila Episcopal Area. Yes, ito po ay inaanak ng ang aking biyanan, yes, Kabiyaya, Kasiguran Domingo, at ipinaparating din ang pagbati, yes, puri ng Panginoon, at tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Almighty and Living God, maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po na kung saan ay magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito, O Diyos. Mga nabanggit ng mga pangalan at maging sila, Panginoong Diyos, ay dinabanggit, di namin kilala saan man dako sa Pilipinas at gayon sa buong mundo.
At gayon din sila, Panginoong Diyos, ng mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, Panginoon. Lord Jesus Christ, kami po ay nakikisa sa kanilang pagdiriwang. Inyo pong ipadama sa kanila, Panginoong Diyos, ang inyong presence. At nao, Panginoon, ay inyo pong matagpuan sila na kung saan ay punong-punong kagalakan na mayroong pagpapasalamat at pagtatalaga muli ng kanilang mga buhay at gayon din ng kanilang pamilya, mga pinagkakabalahan, livelihood, ministeryo, Panginoon, na kanilang ginagampanan, Panginoong Diyos. And may we do with them always, Panginoon, providing their daily need. At gayon din ay may pagtagumpay, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanilang aspiration na kanilang nais na ma-achieve, Panginoon, sa future. Aming Ama at aming Panginoong Diyos, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, Panginoon, at ilayo sa mga karamdaman, lalo na sa virus na ito, Panginoon. At pagdapatin mo, O Diyos, na lagi pong malusog ang kanilang mga pangatawan, Panginoon. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Marami pang kaarawan ang dumatal sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, at umaasa kami nang inyong pagpapalay patuloy ng makamtan at lumalago din ang kanilang pananampalataya at spiritual na buhay. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming masugid na panalangin. Pag-iusap, pakikisa sa lahat po ng birthday celebrants. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At ngayon ay ating pong handugan ng awit ang mga birthday celebrants na ito. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy birthday sa inyong lahat na nagse-celebrate ng inyong